Marami hong nagpapakilalang Kristiyano pero 'pag tiningnan mo yung buhay na meron sila, ay parang napakalayo doon sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maaring hindi pa nila totally nasu-surrender ang lahat sa buhay nila. Kaya sa atin pong katatapos na sermon series na may pinamagatang surrender, atin pong binigyang pansin ang apat na parte ng buhay natin na hindi dapat portion lamang, kundi dapat 100% na ito po'y binibigay at sinusurrender natin at ibinibigay natin ang tiwala sa ating Panginoong Diyos. Gaya po nung unang mensahe po natin, surrendering our hearts. Kamusta na po ang inyo pong mga puso? Kamusta na po ang inyong pagmamahal sa Diyos? Ito po ba ay nakatono na sa paglilingkod, sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoong Diyos? O hanggang ngayon kung ano yung gusto mo ay siyang sinusunod mo personally? Kamusta na po ang inyo pong pananalita? Sa ikalawang linggo atin po napakinggan ang mensahe na may pinakatang purifying our speech. Kapag naririnig na po ba tayo ng mga taong nasa paligid natin, ng anak natin, ng asawa natin, ng kapitbahay, ng mga ka-office mates, nakikita po ba yung pagiging Kristiyano natin? O hanggang ngayon, kapag pinapakinggan nila the way you talk, hindi lamang po sa pananalita, pati sa social media mo, ay hindi ho makikitaan ng bakas ng pagiging Kristiyano. Yan po isang bagay na nakakalungkot. At kamusta na po ang atin pong mga oras? Nagbibigay po ba tayo ng mas maraming time sa ating Panginoong Diyos, sa atin pong pananalangin, sa atin pong pagbabasa ng banal na kasulatan? Kamusta na po ang mga bagay na yan? Kasi kung mag-e-end po ang atin pong sermon series, then wala hong nangyaring improvements o changes sa atin pong buhay, sayang po. It is just a waste of time. And last Sunday po atin po napakinggan yung mensahe na may pinamagatang stewarding our finances. At ito po yung makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Hindi po nakakapagtaka kung bakit ang ating Panginoong Kristo, isa po sa malimit na nagiging topic niya nung siya po ay nandito pa sa lupa, ay patungkol sa finances. Kasi ito isa sa pinakamahirap ibigay ng mga tao sa Diyos. Ang hirap nating magtiwala doon sa pangako ng Diyos na siya yung bahala and God will supply all of our needs according to His riches and glory. Pero bakit kapag tayo po ay dumadating sa punto patungkol sa finances, hirap na hirap tayong ibigay yung 100% na tiwala sa Diyos. Atin pong napakinggan at pinag-aralan yung sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. At ito po ay isang paalala patungkol sa pagiging mabuting steward ng atin pong mga finances. At atin pong binigyang pansin last Sunday, yung mga prinsipyo ng sowing and reaping. Alam niyo po, may parabola rin ng ating Panginoong Kristo patungkol sa naghahasik at sa nag-aani. So yung sowing and reaping ho, meron pong mga prinsipyo yan. Na una, yung sinabi po natin, no, doon sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 6, itong ibig sabihin, ang nagtatanim ng kaunti na ay ani ng kakaunti na at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ano po ang pag-ibig sabihin noon? In principle po ng sowing and reaping, number one, you reap what you sow. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Kasi imposible ho na ibang buto yung tinanim mo, iba yung magiging bunga. So you reap what you sow. Kung ano ang ginawa mo, siya mo ring aanihin. Pangalawang prinsipyo po ng pagbibigay is you reap where you sow. Kung saan ka nagtanim, doon ka dinaani. Tama naman po. Kasi kung saan mo inilagay yung binhi, doon din yan sisibol. Kaya kung wala kang tinatanim na binhi ng spiritual na buhay, huwag kang aasa na ikaw ay may anihin sa spiritual side. No, patlong bagay po patungkol sa prinsipyo ng pagbibigay, you reap more than you sow. Kaya ho, palagi tayong ini-encourage ng Diyos na magbigay kasi parang binhi po yan. At ang bawat binhi na atin pong binibigay, sabi doon, more than po ang magiging balik. Kaya nga kahit isang buto lang yung iyong tinanim, later on, kalaunan, yan po ay magbibigay ng napakaraming bunga or ani. And pang-apat na bagay po about the principle of sowing and reaping is you reap and sow in different times.
Ikaw ay nagtatanim, hindi mo pwedeng anihin kaagad yan. Hihintayin mo, nandyan yung pananampalataya, yung patient mo, hanggang dumating yung pagpapala ng iyong pagpapagal. So you reap and sow in different times. So yan po ay napaka-basic na prinsipyo patungkol po sa sowing and reaping. Kaya hindi ho nagkakamali ang banal na kasulatan, hindi nagkakamali si Pablo na kanyang sinabi na kung ano ang iyong tinanim, siya ang iyong anihin. Kung saan ka nagtanim, doon ka rin aani. And palagi hong mas madami ang iyong anihin compare sa iyong itinanim. At palagi hong magkaiba ang oras ng pagtatanim at pag-aani. So it is a reminder. Kaya tayo po ay ini-encourage that palaging magbigay sa ating Panginoong Diyos. Because, alam niyo po, ang concern ng Lord, hindi naman po yung pagbibigay natin eh. Ang concern ng Lord, yung puso po natin. Hindi niya kailangan ng yaman. Kasi kung puro kayamanan ho ang magiging basehan at concern ng Lord, lahat ho dapat sa church puro mayayaman. Pero ang katotohanan, hindi niya talaga kailangan ng mga finances natin. Pero bakit very concerned po siya sa finances natin? Because kung nasaan daw ho yung atin pong kayamanan, naroon po ang atin pong puso. Because finances as a heart issue. Issue po siya ng puso. Kaya kapag may problema ka sa finances, may problema ka sa puso. Kapag may problema ka sa mga material na bagay, may problema ka sa puso. No, kaya sabi po doon sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 9, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, sa laman ng kanyang puso. Ano po? Huwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So sa heart ho nagmumula ang atin pong financial issue. And pangatlong bagay at panghuli po, ang Lord po ay concerned sa atin pong pagbibigay. Because trusting God's goodness, tutuho tayong magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Sabi ho doon sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Alam niyo ho, ang kabutihan ng Diyos, being a steward ng finances ng Lord, if you want na itest ang Lord patungkol sa pagbibigay, alam niyo po itong pagbibigay, ito lamang ho ang talata, no? Sabi ho sa Malakay, sabi ng Panginoon doon sa mga Israelita, subukin ninyo ako. Gusto ng Diyos na magpasubok pagdating ho sa pagbibigay. Kasi alam niya na you cannot outgive Him. Hindi mo siya pwedeng masobrahan, malamangan sa pagbibigay. Kasi kung magkano ang binigay mo o ilan ang binigay mo, palagi niyang ibibless ka more doon sa ine-expect mo. Kaya nga po kung makikita po natin, sabi doon, no, magagawa ng Diyos. Meron nung gagawin ng Diyos. Merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi rin ho doon, pasaganain. Gusto ko ng Diyos hindi lang may gawin, kundi gusto kanyang maramdaman mo yung provisions niya sa buhay mo, yung blessing niya. Hindi ko po sinabi na kailangan kang maging mayaman, kailangan kang magkaroon ng ganito kalaking pera. Pero for sure po, ano man ang estado ng buhay meron ka, mahirap ka man, mayaman ka man, palaging ipaparamdam ng Diyos ang kasaganaan ng buhay kapag nasa Kanya. Kasi yun ho ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. Napakabuting Diyos. Kaya sa atin pong mga small groups ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin kung paano po ba natin isusurrender 100% yung atin pong mga finances, yung pagtitiwala ko, yung pagbibigay sa Diyos. Na sa susunod na magbibigay ka, masayang masaya ka. Sa susunod na magbibigay ka, alam mo na mabuti ang Diyos. Wala ho siyang hiningi sa atin na hindi ho para sa ikabubuti po natin. At alam ho natin yung principle ng pagbibigay, you reap what you sow at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon Diyos. God bless you po mga